ligtas ng buhay o kaya ay mamatay. Kaya mag-iingat sa pagsasalita sapagkat aanihin mo ang mga bunga nito. Kaya tayo nagpupunto, minsan kasi parang may gusto tayong buhayin sa sarili natin. Yung dalawang side mo na may bad side ka at good side. Eh yung sa kaya ka kumukonekta sa kanya, kaya ka tumatawag sa kanya kasi yung good side natin natatalo ng bad side natin. Kaya tayo nagpupunto, humingi ng tulong sa kanya para itayo yung good side na yan. Parang nagdo-dominate yung bad side natin, di ba? Minsan parang nakagawa na pala tayo ng mali, hindi natin napapansin. Akala natin para sa atin na maganda yun. Example, may ginagawa siyang bagay na gusto niya. Tapos nag-comment ka ng masama dun sa bagay na yun. Dahil nag-comment ka ng masama, pinatay mo yung bagay na gusto ng tao. Hindi yun nagagawin. Gets nyo ba? Pag nakakasugat naman, magkasita ka ng masama, masasaktan siya. Yun sinasabi ng Biblia na sabi natin, nag-drawing yung bata. Pag sinabi mo, uy, ang ganda-ganda naman yan, nagpapaganda. Kumbaga nagpapalakas yun sa bata, sa bagay na ginagawa. Nagbibigay ng support. Yes. Kasi, yun yung nagiging ugat ng lahat ng mga bagay na ginagawa natin. Kasi, doon nga tayo, isasabi nga natin, ilaw ng katotohanan eh. Tapos nandun tayo sa kasinungalingan. Hindi natin maintindihan yun kung bakit di natin maintindihan yung mga puso magulang natin. Kasi nandun tayo sa mga bagay na pinapangalagaan lang natin na tayo lang makakakuha, magbe-benefit. Bawa, ayaw mo sa pakilala yung kaibigan mo, sa magulang mo. Kasi alam mo na hindi yun magugustuhan ng magulang mo. Si Lisa, kunwari, maraming pagkain sa bibig mo, umumaya ka. Tapos nagsasalita ka kay Bitea. Maintindihan mo ba yung sinasabi ni Lisa? Ano na tama, ganun, di ba? Magiging ganun yung parinig mo. Yung bibig natin, kailangan natin ingatan yun. Kasi, paano tayo nananalangin? Pamagitan ng bibig. When we pray with thanksgiving, pasasalamat, Yahweh chases away our worries and fills our hearts and minds with His peace.
Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo, gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak ay kumukupas. Ngunit ang salita ni Yahweh ay nananatili magpakailanman.